Makalipas ang 5 buwan, naming pag-uusap gamit ang cellphone. Sinagot at tinanggap ko ng boyfriend ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Raymart. Nakuha na ni Raymart ng lubusan ang aking tiwala. Umalis ako nang walang paalam sa aking amo at nagtungo ako kung saan kami nakaplanong magkita ni Raymart. At sa maniwala kayo o sa hindi, iyon ang una naming pagkikita. Nagtagpo kami sa napag-usapang lugar at dinala niya ako sa bundok kung saan siya nakatira. At doon lang kumagat ang dilim at sa paglalim niyon, ang madamong balon na ni kahit kuto ay wala pang nakararating ay aking isinurrender. Ngirit at halos tawagin ko ang lahat ng inkantot. Pero bago tayo magpatuloy, kung sakaling ikaw ay bago dito sa aking teritoryo at trip mo ang ganitong klase ng kwento, baka naman pa-subscribe or follow naman dyan. Palike na rin ang ating story for today kung hindi naman masama sa loob mo. Hindi kagandahan, may itsura din naman. Itago mo na lang ako sa pangalang Jonah ng Infanta Quezon. Gusto ko lang din magbahagi ng aking kwento, buhay at pag-ibig. Katulad ng marami dito sa lugar namin, nabibilang din sa mahirap ang aming pamilya at iyon ang dahilan kung bakit maaga kaming naging broken family. Nang ibang bahay ang aking tatay at sinanay naman sa paglipas ng buwan ayon at humanap na rin ng lalaki na magpupuno ng mga pangangailangan niya sa isang lalaki. Maaga akong namulat sa kahirapan. At kahit paano naman nakapagtapos ako ng elementarya. Maaga ako naghanap buhay, madalit sabi, maaga kong nalaman ang halaga ng bawat piso na aking kinikita mula sa pagbabanat ng buto. Naging tindera sa palengke, naglako ako ng kung ano-ano, tulad ng mani, gulay at isda na rin. Yung mga nakalagay sa plato at iikot sa isang lugar at sisigaw ng, "Isda! Lamesa, 25!" Napadpad ako sa Laguna bilang isang kasambahay naman at doon ko naranasan ang ma-pressure kung gaano kahirap ang makisama sa hindi ko kilala. Ang manarbaho ng merong literal at kasama ang amo. Noong una, tamang gawa lang ako sa bahay. Laba, saing, ang ulam sila. Ligpit dito, ligpit doon, walis dito, walis doon. Nang walang piling oras, mapa umaga, tanghali at bago matulog. Tas gigising ng pagkaaga at tutulog ng halos gabing-gabi na. Pagtagal ko doon, nadagdagan naman ang aking trabaho dahil ginawa nila akong tendera ng isda sa palengke. Mahirap, lalo na noong una. Bukod sa mayroong anaasikaso sa bahay bago umalis, sugat-sugat talaga ang aking kamay. At dahil babae ako, kailangan kong makisama at sumabay sa bola ng mga customer. Dagdag karisma at bumili sila. Ang unang turo sa akin ni Madam at iwasan ko raw ang maging maarte. Meron naman akong kasamang boy pero nandoon lang naman para tumulong sa paglalatag at kung minsan kapag araw ng palengke. At dito ko nakilala si Raymart sa pamamagitan ng cellphone. Siya ang unang nagpadala ng message. Ang sabi hula lang daw niya. Ewan ko kung totoo pero dahil nagagawa niya akong mapangiti gamit ang CV, nang lumaon ay bahala na kung hula lang ba talaga o may nagbigay ng aking digits. Eto na rin yung halos wala na akong komunikasyon sa aking magulang at mga kapatid dahil ang dalawa sa aking kapatid na lalaki nagsipag-asawa na daw. Sinanay nga, di ba't tumibok ang puso sa iba? In short, may sarili ng pamilya. Kaya ayon, lumalabas na kanya-kanya na kami ng buhay. Sa pagpapatuloy ng aming komunikasyon na Raymart, nagkapalitan kami ng kwento about sitwasyon sa buhay. Kung ako ay never pang nagkaroon ng boyfriend sa edad kong 19 years old, si Raymart naman, sa edad na 24, ay bigo sa kanyang unang naging pag-ibig. At dahil sa madalas naming pagpapalitan ay nagkapalagayan kami ng loob kahit hindi pa kami nagkikita. Dumami ang aking nalalaman tungkol sa kanya. Ang kanyang pinagkakakitaan na isang construction worker. Pero ayon sa kanya,
nakagraduate siya ng 2 years college sa electrical. Nalaman rin niya ang aking hanap buhay at sinabi niya na kung siya ang aking magiging asawa ay hindi ako magtatrabaho at mag-aalaga lang ako ng magiging anak namin at mag-aasikaso sa kanya bilang asawa. Napangiti naman ako sa aking nabasa dahil wala pa namang nakapagsabi noon sa akin kundi siya. Yun nga lang, hindi pa kami nagkikita at hindi nga kami magjowa. Hanggang sa ayun na nga, nagsabi na si Raymart kung pwede raw ba siyang manligaw kahit sa cellphone lang. Sabi ko naman wala naman sigurong masama. Sabi ko, kung katulad ba talaga kita na single at sa isip ko naman, maitry nga magkajowa kahit sa phone lang. At makalipas ang ilang araw, sinagot ko siya. At doon na naganap ang una naming pag-uusap. Cellphone pa rin pero tawag. Gaan sa pakiramdam. Doon ko lang naranasan at sa unang pagkakataon ang merong mag-care sa akin. Ang mga banat ni Raymart na sa unang pagkakataon nagpakilig sa akin. Halos lahat na yata ng tungkol sa akin nasabi ko na kay Raymart dahil siya lang naman yung tao na pakiramdam ko nandyan para sa akin. Lumipas ang araw, linggo, buwan at taon. Hindi pa rin nagbabago si Raymart sa akin. May ilang ulit na rin sana kaming nagplano na magkita. Kaso halos wala talaga akong day off sa aking trabaho. Ayoko namang umalis dahil ayoko nang bumalik sa amin. At ang aking kasangga sa lungkot at kapag nakakaramdam ako ng pag-iisa, si Raymart ang nandyan para sa akin. Ang totoo niyan, ramdam ko na mas lalong dumami ang oras niya sa akin. Maunawin din siya at never niya akong naistorbo. Alam niya kung kailan siya tatawag. Hanggang sa makaramdam na ako ng pagod sa aking pagtatrabaho at nang masabi ko iyon kay Raymart, inalok niya ako na kung gusto ko raw sumama na ako sa kanya. Buo kami ng pamilya. Nang masabi iyon sa akin ni Raymart, hindi ko na naisip ang kasal. Dahil alam ko namang hindi rin ganoon kalakihan ang kita niya. Lalo't umuwi na rin siya ng kanyang probinsya. At ang sabi pa niya sa akin, pag siyang aking kasama, hindi ko mararanasan ang buhay may amo. Nag-isip akong maigi, kahit alam ko na desisyon ko ang bawat magiging resulta ng darating na araw kung sakaling sasama nga ako kay Raymart. At ramdam ko naman na mabuti siyang tao. Wala na akong pake sa itsura basta makaalis ako. Nagtatak rin kasi ako, bakit nag-stay siya sa akin ng ganoon katagal? Ang dami ng babae sa mundo. At tila ba na-challenge ako at na-excited ako na siya ay aking makasama. Bago pa dumating ang umaga, buo na ang aking desisyon na kung uulitin na Raymart ang yayain akong sumama sa kanya, oo ang isasagot ko. May ipon naman na ako at sabi niya siya naman raw ay ganoon rin. At mismong kinabukasan pagtawag ni Raymart sa akin, yun kaagad ang tanong niya sa akin. Kung nakapag-isip na raw ba ako tungkol sa alok niya, magsama na kami. Mag-iipon at kung kaya magpapakasal kami kahit sa barangay na kasalan. Meron daw kasi sa kanila noon. Oo, sige, pumapayag na ako. Basta ka ako, wag mo lang akong sasaktan. At nangako naman siya sa akin na kung siya, sa loob ng higit 1 taon namin sa pagitan ng cellphone, yun pa rin ang Raymart na kanyang makikita. Itinakda namin ang aming pagkikita isang lugar sa Fami, Laguna. Medyo kabado ako bago dumating ang araw na iyon. Nanalangin ako na sana ay hindi ako magkamali ng desisyon. Dumating ang araw ng aming pagkikita. Tanging sulat ang aking iniwan sa aking amo. Dahil alam ko, marahil ay hindi matuloy kung magpapaalam pa ako. Madaling araw ako umalis, dala ang aking gamit. Nasa biyahe na ako naghihintay pa lang raw ng biyahe si Raymart. Maghanap na lang raw muna ako ng mauupuan kung saan hindi ako maiinip. Nakarating ng Fami, Laguna si Raymart 9 AM. Andun na raw siya at papalapit kung saan kami nakaplanong magkita. Excited, masaya na medyo kabado. Makikita ko na si Raymart.
at nakareceive ako ng tawag. Si Raymart. Ramdam ko ang saya sa boses niya at nagtanong siya kung ako raw ba yung may dalawang bag na nakaupo at naka-yellow na t-shirt. Sagot ko ay oo. Napatawa siya. Alam mo bang naka-yellow din ako? At nakita ko isang lalaki ang kumakaway sa di kalayuan. Naka-yellow at tingin ko siya na si Raymart. Nawala ang aking kaba dahil sinipot niya ako at habang lumalapit siya sa akin, may itsura pala siya. Napaisip tuloy ako. Siguro talagang na-stress lang sa dating ex, kaya hindi na naghanap ng iba. At isang mahigpit na yakap ang isinalubong niya sa akin. Handa ka na ba, mahal ko? Tanong ni Raymart. Oo naman, mahal ko, ang sagot ko. Kinuha niya ang dalawa kong bag at nagaya siyang kumain muna. At sana lang raw ay hindi kami maiwan ng biyahe. Kung sa bagay naman raw nagpahintay siya. Pagkatapos namin kumain, umalis na kami. At pagpasok namin sa isang paradahan sa Siniluan, nagsigawan ang mga kalalakihan at kababaihan sa isang jeep. At yun pala, sila ang kasama ni Raymart. May sumisigaw ng welcome to the clan, welcome sa aming barangay, at may sumisigaw pa ng mabuhay ang bagong kasal, ipatumba na ang isang baboy. At kung ano-ano pa. Idagdag pa ang hindi man mga sumisigaw pero mga nakangiting mga babae na sakay din ng jeep. Napakiramdam ko overwhelming na pagtanggap nila sa akin. At natawa pa ako sa saya nang makita ko ang front seat ng jeep na parabang inayusan pa. At para sa aming dalawa ang upuan na iyon. Maluha-luha akong sumampa ng jeep. Pakiramdam ko, nakatagpo ako ng bagong pamilya sa piling ni Raymart. At halos hindi na kami magkaringigan sa jeep dahil sa ingay. Pero hindi pa pala iyon natatapos doon. Nang dumating kami sa baryo kung saan nakatira si Raymart, pasado 4:00 ng hapon, parang piyesta, at nakaabang ang mga taga roon sa pagdating namin. Ang magulang ni Raymart na unang lumapit sa akin na nagsabi ng lahat. Nalaman kong panganay pala si Raymart sa 4 na magkakapatid at kilala ang kanyang pamilya sa lugar. At noon hindi ko na napigilan ang maluha. Napayakap na lang ako kay ina at napasabi na lang ako ng salamat po sa pagtanggap. Then, isang masayang salo-salo. Doon ko na lang din nalaman na may sariling bahay pala si Raymart. Hindi kalakihan pero maluwang para sa amin. Kahit magkaroon pa kami ng 2 anak, medyo malayo lamang sa baryo. Bago mag 6:00 ng hapon, hinatid na kami roon ni ina. At ang ilang kaibigan at ang ilang sumabay sa amin na ang bahay raw ay di karayuan sa bahay ni Raymart. Napawaw ako sa ganda ng lugar nila. Parang malayo sa problema. At nang dumating kami roon, nagkaroon ng kaunting kwentuhan at ayun na. Kami na lang ni Raymart ang naiwan. Kasama ang 2 aso na si Biwan at Bito at mga manok. Masasanay ka rin dito, wika sa akin ni Raymart. Maganda rito, malayo sa problema. Nakakita rin ako ng 2 ilog na pwedeng paglanguyan at naghintay na lang kami ng pagkagat ng dilim. At sa pagkagat ng dilim, sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko. Kung paano ba, wala kasing kutsyon doon. Basta sahig lang siya. Gusto ko sanang magtanong kay mahal kung saan kami matutulog. Yun pala, maglalatag lang kami ng banig, then isang kumot para daw medyo malambot. Hindi raw kasi niya expected na sasama talaga ako. Kaya hindi siya bumili. Pero dahil nandoon na raw ako, bibili na kami ng kutsyon. Wala din kaming kuryente, pero doon sa baryo kung saan naroon sina ina, meron. Ang ilaw namin ay isang malaking bote na may kerosene daw at mitsa, basta. Hirap explain. Basta maganda rin siya at sakto ang dalang liwanag sa buong kabahayan. Then, ayun, nahiga na kami. Medyo nakakapanibago pero okay naman. At doon sinabi ko kay Raymart na kung kukunin niya ako. Sa gabing iyon, dahan-dahan lang. Dahil siya ang unang lalaki sa buhay ko. Sa totoo lang, noong unang gawin namin ang alam nyo na yon, medyo enjoy pa. Dahil wala pang sakit. Pero noong mag-umpisa na siyang kalusin ang punong salop,
Kulang na lang sabihin kong awat muna at halos tawagin ko na lang lahat ng uri ng engkanto kung meron man. Dahil para kung natusok ng kahoy masyakit, bukod pa sa matigas naming higaan. At matapos ang aking pagtitiis, ako na ang nagsabing tama na muna ang isa para akong lalagnatin. Ang naiisip ko pa, paano ako lalakad ng maayos kung pupunta kami ng baryo kinabukasan? Mabuti na lang at kinabukasan ay hindi na ganoon kagrabe. May kirot pa, pero nawala rin noong maghapon na iyon. At noong magpabaryo kami, gusto ni ina magkaroon na raw ng apo. Napangiti na lang ako noon. Sa isip ko naman, kung yung kay Raymart nga kasakit na, paano pa kung bata? Nanay ko po. Pinagplanuhan namin ni Raymart ang pagbuo ng pamilya. At sa paglipas ng araw, ang hapdi at kirot sa tuwing sasapit ang dilim ay tuloy nang nawala. Na-enjoy ang bawat sekundong lumilipas hanggang sa natuto na rin ako kung paano para hindi lang laging si Raymart. Kung hindi ako nagkakamali, halos mag-iisang taon din bago ako nagdalang tao. Dahil sabi ko gusto ko munang masanay sa lugar. Noong mag-isang taon ang aming panganay, nagkaroon ng kasalang barangay at isa kami sa ikinasal. At hanggang sa ngayon, 2 pa lang ang anak namin. Yung Raymart na aking nakilala, yun pa rin yung Raymart na aking ngayon ay asawa. Responsable siya para sa amin ng mag-iina niya. Hindi naman masama ang magtiwala, lalo na kung ang lahat ay inilapit natin sa itaas. Dahil hindi naman siya papayag na tayong nananalig sa kanya ay mapahamak.